Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pag-attend ng Pangulong Marcos Jr. Bilang ninong sa kasal ni na Congresswoman Migs Nograles habang binabagyo ang Cagayan provinces, Batanes, Signal number 5. Nasaan ang Pangulo? Nandun, nag-attend ng kasal. Okay, pakinggan natin itong vlog ni Ako Kabibig, isa sa mga masipag at matalinong DDS vlogger. Dito natin nalaman sa kanya na yung pala nag-attend ang Pangulo sa kasal. Sa bagong YouTube channel to, ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence na ko po. Nasaan ba ang presidente? Binagyo ang Batanes, Signal number 5, Leon na Leon. Kasi siya, Kabibig, tigre siya Nasaan bang ating Pangulo? Bakit wala pang press con? Ihintayin pa ba natin na humupa ang bagyo? Bakit walang nagbigay ng ano ba? Kumusta na po pa, Pangulong Bongbong Marcos? Nasaan po kayo? Ay nako, inuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang kasal ni Young Guns, Migs Nograles at ni Chino. Ay, nagkasal pala yung dalawa. Opo. At nandun si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ko nga, nandun na si Cheese Escudero. So, inuna nila yung presidente, yung Senate President, baka yung ibang kongresista, ay nandun sa kasalang Migs Nograles at Chino Mario. Nako po, Kabibig. Hinahanap na po kayo, Pangulong Bongbong Marcos, kung saan po kayo nagtago. Baka pag magpa-press-con po kayo, makikita pa namin yung puti sa baba mo ba, yung icing ng cake. Baka makalimutan nyo po bagyo po sa Pilipinas ngayon, baka nagparty-party pa po kayo sa kasal, baka bukas po hindi po kayo makagising ng maaga para sa press con, sa Batanes po, Signal number 5, sobrang lakas po, Signal number 5 na po yan ano naman po ang ating maging rason sa sobrang binaha kasi sa sobrang rainfall, o di ba kaya sabihin mo is hindi nakapag ready ang mamamayan, kaya maraming nasirang flood control projects. Ang lahat na lang po, meron kayong rason, hindi po kayo nagrason na ako ang dahilan kung bakit nagaganito. Kaya kami o si BP Sara ay sa panahon ng kalamidad, hindi mahagilap ng mga supporter ng BBM ay hinahanapan nilang paraan, hinahanap nila, ginamitan na ng magic ba kung saan makita si BP Sara. Yung panahon ng Christine, si BP Sara umatin ng kasal. Ngayon, kahit umatin si BP Sara ng kasal, ang OVP, ang aga-aga, nagluluto na, nag-i-impake na, nag-repack na ng mga Anyway, new fruity lemonade twist. maalala ko, meron na naman ganyang pangyayari, if I'm not mistaken, December, last year, December 2, 3. Magkasunod yun na malaking disaster o kalamidad. Yung December 2, 2023, may malakas na lindol sa Mindanao. I think 7.3 magnitude lindol. Gabi. So, kakapagtaka, walang tahimik ang Pangulo. The following day, December 3, nako, Marawi, may pumutok na bomba sa Mindanao State University. At yun, maraming kapatiran nating Muslim, mga estudyante, both Christians and Muslims, civilians alike, nagsimba ata sila, linggo yun simba ng Roman Catholic Church sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University. Yan. Sumabog. Ang presidente, tahimik. Meron lang may post lang sa kanyang social media page na kinokondem yung bombing, na sinabi pa na foreigners, foreign terrorist ang ang
sa gawa ng ganun. Only to find out, iba ang statement ng DND, AFP, PNP, iba. Kasi local terrorist. Yung social media page ng Pangulo, foreign. Lumalabas na, baka ano lang, staff lang sa PCO ang gumawa nun. Ang Pangulo tahimik. Mabuti pa si BP Sara noon, mensahe kaagad, meron siyang video message, may statement, at ini-encourage ang Pilipino na magkaisa. Huwag matakot sa mga terorista. Later on, na-find out natin, through Maharlika, mga puting ahas, na nag-attend pala ng kasal itong Pangulo natin sa may Bataan, yung anak ng secretary ng Alcosar o Acosar. Secretary of Department of Housing. Ayun, pag-alaman. Nangyayari ng mga kalamidad, I don't know, napagod siguro ang Pangulo sa pag-attend ng mga social events. Well, hindi naman siguro masama yung ganyan mag-attend. Kaya lang, kasagsagan, kahit man lang kasi nung Christine, maagap naman siyang nagsasalita, nagpre-preside ng conference. Kaano dito sa Leon, ito. Anyway, wala tayong magawa, Pangulo siya . So, magtiis na lang po tayo. Sana, mag-improve naman yung response ng gobyerno. Sana hindi na maulit yung nangyari sa Christine na grabing hirap ng mga kababayan natin sa Batangas, lalo na sa Bicol region. Ang tagal ng response. Kasi, ang tanong, what shall we do? We can do nothing about this. Let's just wait and pass. Let it pass. Pag humupang bakas, tayo papasok. Ganun nga nangyari. Kawawa ang mga nabala, lalo na sa Camarines Sur. Ang tagal dumating ang mga rescue boats. Nung dumating ang rescue boats, galing pa ata ng Mindanao yung mga rescue boats, wala na, humupa na ang tubig. Tapos, yung mga napansin, yung US government, na sabi nila, ironclad commitment, tutulungan namin kayo, partner namin kayo, ang EDCA sites gagamitin sa disaster response. Wala rin. Natulog din ng US, wala man lang aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. So, flood control, ito na ang malaking problema ng gobyerno natin ngayon. Kasi, pinagmayabang nila yung 5,500 flood control projects na natapos na sa SONA. Ito, pinafact check na sila ng kalikasan. At nagalit na si Senator Amy. May nagsalita na siya. Hinahanap niya yung 132 billion pesos na flood control funds na naibuhos sa Bicol region for the past 6 years. Kasi sinasabi ni Congressman Saldico na napakaliit daw ang flood control projects ng Bicol region. May pahayag siya in response sa pagbubulgar ni Sasa Sot na may 9 billion, 9 billion lang yung sinasabi ni Sasa na allocation noong 2023. Nag-respond kagad ang congressman ng Ako Bicol Party List na wala, maliit lang ang amin. Lalo silang nabuking kasi unang nagsalita si Senator Joel Villanueva. Ilan yon? 61 billion for 2 years. 2023 and 2024. 61 billion flood control projects ng Bicol. Ito naman kay Senator Amy, for the past 6 years is 132 billion. Nasaan na yung 132 billion pesos na pondo? So, yun po.
malapit na po, November 4, magsisimula na ang budget hearing sa Senado. Mismo na si Senate President Escudero, sabi niya, maniningil kami. We demand transparency and accountability. Nasaan na yung mga flood control projects ninyo? O yung 5 ahensya na may hawak ng flood control funds. DPWH, DNR, DILG, DSWD at DND-OCD. So, sana magkakaroon ng kaliwanagan, transparency sa Senate hearing on budget para hindi na maulit ang mga pangyayaring ito.